Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Noong tag-init ng 2024, sa isang tahimik na baybaying bayan sa silangang bahagi ng Estados Unidos, ang biglang naging kilala sa buong bansa dahil sa isang pangyayaring yumanig sa mga residente nito. Isang dalagang babae ang nasawi sa gitna ng tirik na araw. Ang huli niyang tawag ay puno ng takot at pagkataranta. Agad nagsimula ang investigasyon at paghahanap sa isang lalaking may kaduda-dudang nakaraan. Di nagtagal ang kanyang pangalan ay naging usap-usapan sa buong bansa. Habang patuloy ang investigasyon, unti-unting lumabas ang mas komplikado at nakakabahalang larawan ng buong pangyayari. Ang inakala noong simpleng kaso ay nauwi sa kwento ng matinding selos, matapang na pag-uugali, pagtakas, at ang mga lihim na matagal nang nakakupli sa loob ng isang tahanang may madilim na nakaraan. Si Maxwell Johnston ay matagal nang kilala ng mga otoridad bago pa man masangkot ang kanyang pangalan sa trahedya. Lumaki siya sa isang masalimuot na kapaligiran at maaga siyang nasangkot sa mga kaguluhan sa lansangan. Bilang binatilyo, sumali siya sa isang kilalang grupo sa lansangan na may reputasyong konektado sa iba't ibang illegal na gawain. Para kay Maxwell, ang grupong ito ay nagsilbing lugar kung saan siya napipilang, ngunit isa ring landas na mahirap ng talikuran. Pagsapit ng edad 20, humarap si Maxwell sa mga personal na pagsubok at nagsimulang umasa sa hindi tamang paraan ng pamumuhay. Ayon sa mga tala ng pulisya, ang beses siyang nadakip mula taong 2009 hanggang 2015. Sa bawat pagkakataon siya ay nakakalaya, ngunit tila lalong tumitindi ang kanyang ugali. Ang huli niyang sentensya ay may kabuuang 8 taon, ang pinakamabigat sa lahat. Sa loob ng bilangguan, natutunan niyang makibagay sa isang mahigpit at mapanghamong sistema na lalong nagpapatibay sa kanyang pag-uugali. Noong 2022, siya ay pansamantalang nakalaya, ngunit hindi siya nagbago. Nang sumunod na taon, muling nalapag ang kanyang kasunduan sa paglaya at bumalik siya sa piitan. Paglaya niya muli noong 2023, binalikan niya ang dati niyang samahan at tuluyang naging mas delikado at mahirap basahin ng kanyang kilos. Naging sobra ang kanyang pagiging mapanghinala. Para sa kanya, ang kahit simpleng pagtutol ay tila banta na agad. Ang mga kababaihang nakasalamuhan niya ay nalalagay sa panganib dahil sa kanyang labis na kagustuhang kontrolin ang mga tao sa kanyang paligid. Samantala, iba ang kwento ni Gabriela Corillo. Lumaki siya sa New Jersey at mula pagkabata ay hinarap na ang hindi magandang kapaligiran sa loob ng kanilang tahanan. Ang kanilang ama ay madalas magpakita ng matinding pag-uugali na nagdulot ng takot sa kanilang pamilya. Ang kanyang kapatid na si Anna ang naging tanging sandigan niya. Magkasama silang hinarap ang mga pagsubok at nahanap ang lakas sa isa't isa. Ang pinagsaluhang karanasan ng sakit ay siyang naging pundasyon ng matibay nilang samahan bilang magkapatid. Habang lumalaki si Gabriela, pinili niyang huwag magpatalo sa kanyang madilim na nakaraan. Sa mga nakakakilala sa kanya, siya ay isang matalino, palabiro at masayahing dalaga na may matalas na isipan at kakaibang sense of humor. May kakaibang kakayahan si Gabriela na punuin ang isang silid ng tawa. Mahilig siyang magbiro, palabiro sa mga kaibigan at palaging nandyan para sa mga taong mahal niya. Ang kanyang estilo ay pinaghahalong modernong urban fashion at matibay na personalidad. May mga hikaw, tattoo, suot ang streetwear at mahilig sa musika mula sa rap at R&B hanggang sa country. Ngunit sa lahat ng bagay, ang pinakapaborito niya ay ang Nike sneakers, lalo na ang Air Jordans na tunay niyang kinahuhumalingan. Ang pinakamahalagang tao sa buhay ni Gabriela ay ang kanyang anak na si Calvin na ipinanganak noong 2021. Siya ang mag-isang nagpalaki sa anak, pero hindi niya kailanmang naramdamang nag-iisa. Laging nasa tabi niya ang kanyang ina at kapatid na si Anna. Masipag si Gabriela, sinisikap niyang balansihin ang trabaho at pagiging ina upang matiyak na lumalaki si Calvin sa isang kapaligirang puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Sa kabila ng mga pagsubok ay siya ang nagsisilbing puso ng kanilang pamilya. Masigla, matatag at may dalang kasiyahan sa bawat araw.
Ngunit ang dalawang buhay na ito ay hindi kailanman inaasahang magtagpo. Si Maxwell na may madilim na nakaraan at maraming kinaharap na problema, at si Gabriela na nagsusumikap ang magkaroon ng tahimik at matatag na buhay para sa sarili at sa anak. Sila ay mula sa dalawang magkaibang mundo. Ang pagkikita nila ay nauwi sa isang trahedya, isang panggaan ng kaguluhan at katahimikan. Habang si Maxwell ay naghahanap ng kontrol, si Gabriela naman ay umaasa sa pagmamahal at kapayapaan. Ang pagkakaibang ito ay unti-unting humubog sa malungkot na kinahinatnan ng kanilang kwento. Nakakilala sila noong 2023. Hindi dahil sa mutual friends o matagal ng koneksyon, dumating si Maxwell sa buhay ni Gabriela nang hindi inaasahan, at mabilis ang naging daloy ng kanilang ugnayan. Sa simula, tila isang simpleng pagkakakilala lang, si Maxwell na may kakayahang magsalita ng may kumpiyansa at panlilinlang ay nakalikha ng isang imahe na kahanga-hanga sa panlapas. Si Gabriela na likas na nagtitiwala sa mga tao at laging naghahanap ng kabutihan ng iba ay pumayag na makipagkilala. Ngunit naging maiksi at hindi matatag ang kanilang ugnayan. Sa loob ng unang ilang linggo pa lamang, nagsimulang lumitaw ang mga palatandaan ng hindi magandang pag-uugali. Si Maxwell na sanay sa pagiging dominante ay palaging gustong siya ang masunod at hindi tumatanggap ng kahit anong pagtutol. Para kay Gabriela, na pinahahalagahan ang kanyang kalayaan, naging masakit ang ganitong karanasan. Agad niyang tinapos ang ugnayan, pero hindi doon natapos ang kwento. Pagkatapos ng kanilang hiwalayan, hindi na siya tinantanan ni Maxwell. Sinundan siya ng paulit-ulit ng mga mensahe, tawag at pinapakitang parang sinusubaybayan siya. Ang bawat hakbang ni Gabriela upang lumayo ay tila naging hamon para sa kanya. Kitang-kita ang pagiging mapaghinala ni Maxwell, ugaling dati na kinatatakutan ng kanyang mismong pamilya. Nakikita niya ang banta kahit wala naman, at ibinubunto ng sisi kay Gabriela para sa mga bagay na bumabagabag sa kanya. Ang mas nakakabahala pa, nagsimula na ang hindi magandang pag-uugali bago pa man tuluyang matapos ang kanilang ugnayan. Sa maikling panahon na sila ay magkakilala, naramdaman ni Gabriela ang panganib. Nasaksihan niya mismo ang biglaang pagbabago ng ugali ni Maxwell, isang bagay na hindi niya basta-basta isinantabi. Dahil dito, alam ni Gabriela kung gaano siya dapat mag-ingat. Sa kanyang puso, ramdam niya ang panganib at ang takot na yun ay tunay. Pagsapit ng tag-init ng 2024, umabot na sa sukdulan ang takot ni Gabriela. Noong Hunyo, ilang araw bago ang trahedya, nagsalita siya ng direkta sa kanyang pamilya. Ipinagtapat niya na natatakot siya para sa kanyang buhay. Alam na ng kanyang ina at kapatid ang madilim na nakaraan ng lalaking minsan naging bahagi ng buhay niya. Ngunit kahit sila, hindi inakala na aabot sa ganoong punto ang lahat. Para sa kanyang ina at kay Ana, isa lang ang malinaw, hindi mahilig magsinungaling si Gabriela. Kung sinabi niyang nasa panganib siya, sigurado silang may matibay siyang dahilan. Paulit-ulit nilang pinaaalalahanan siya na mag-ingat, pero sa kabila ng kanilang mga paalala, hindi tuluyang nawala si Maxwell sa paligid. Laging may paraan siya para ipadama ang kanyang presensya. Sapat para ipaalala kay Gabriela na hindi pa siya ligtas. Isang beses sinabi ni Gabriela sa kanyang pamilya, hindi siya tinatantanan, at sa bawat pagpapakita niya, may kasamang takot at panggigipit. Ang umagang yun sa New Jersey ay nagsimula gaya ng karaniwang araw ng tag-init. Mataas na ang araw. Ramdam na agad ang init at maraming tao sa lansangan. Wala namang kakaiba para kay Gabriela. Naglalakad siya papunta sa isang kanto nang biglang huminto sa harap niya ang isang puting sasakyan, isang Honda Pilot. Sa loob nito ay si Maxwell Johnston, ang kinatatakutan niyang tao. Bumaba agad siya ng sasakyan. Wala nang kahit anong pag-uusap. Mabilis ang naging kilos niya, tila layunin niya ay manakot at kontrolin ng sitwasyon. Dito nagsimula ang insidente. Sa gitna ng kalsada sa liwanag ng araw, kinarap ni Gabriela ang pinakamatinding panganib sa kanyang buhay. Sa kabila ng tensyon, nagawa pa rin niyang makatawag. Una niyang tinawagan ng kanyang ina. Ang tanging salitang narinig mula sa kabilang linya ay inatake ako. Tumawag ka ng pulis.
Yun na ang huling salita na narinig ng kanyang ina mula sa kanya. Ilang minuto lang ang lumipas, tinawagan muli siya ng kanyang ina. Ngunit sa halip na si Gabriela, sigaw ng lalaki ang narinig niya, si Maxwell. Galit na galit at malinaw ang tono ng boses. Hindi na nakataka si Gabriela. Lalong lumala ang insidente at nauwi ito sa malubhang pananakit. Isa pang tawag ang ginawa para sa emergency services. Narinig ng operator na ginamitan siya ng sandata. Sunod ay ang malakas na tunog na bumasag sa katahimikan. Tinamaan si Gabriela sa tagiliran. Ang tama ay malubha at naapektuhan ang kanyang mga tadyang, mga importanteng bahagi ng kanyang katawan, pati na ang kanyang kulukod. Sa kabila ng tindi ng tinamong pinsala, nanatiling may mali si Gabriela. Habang nakahandusi sa bangketa at tukuan, may isang dumaan na tumigil para tumulong. Sa mga huling sandali, nagawa pa niyang sabihin ang pangalan ng salarin, pati na ang kompletong deskripsyon ng sasakyan, kulay, modelo at mismong plate number. Dumating agad ang mga unang rumisponde at nakita nilang kritikal na ang kondisyon ni Gabriela. Dahil sa tindi ng kanyang kalagayan, nagpasya silang i-airlift siya para mas mabilis na madala sa pinakamalapit na ospital. Pagdating sa ospital, agad siyang isinailalim sa mga emergency procedure. Sinubukang ihinto ang pagdurugo, ibalik ang kanyang paghinga at pagtibayin ang tibok ng kanyang puso. Ginawa ng mga doktor ang lahat na makakaya sa ilalim ng mahirap na kalagayan. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi kinaya ng katawan ni Gabriela ang matinding pinsalang tinamo. Kinagabihan ding yun, ibinigay ng mga doktor ang masakalap na balita sa kanyang pamilya. Pumanaw na si Gabriela Carullo. Ayon sa ulat, ang opisyal na dahilan ng kanyang pagpanaw ay ang tama mula sa baril na nagdulot ng malawakang pinsala sa loob ng kanyang katawan. Noong ika-27 ng Hunyo 2024, isang petsang kailanman ay hindi na makakalimutan ng kanyang pamilya, ang araw na kinatatakutan ni Gabriela ay tuluyang naging katotohanan. Ang balita ng kanyang pagpanaw ay nagpapagsak sa mga taong nagmamahal sa kanya. Ang kanyang ina na nakausap pa siya sa telepono sa mismong umaga ng insidente ay hirap pa ring paniwalaan na hindi na muling makakauwi ang kanyang anak. Si Ana, ang kanyang kapatid at matalik na kaibigan sa lahat ng laban sa buhay, ay biglang nawalay sa taong pinakanakapagpalakas sa kanya. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang 3 taong gulang na anak ni Gabriela, si Calvin. Nawalan siya ng ina, ang taong nag-aruga, nagmahal at naging sentro ng kanyang munting mundo. Masyado pa siyang bata para maunawaan ang buong bigat ng pangyayari. Ngunit ang mga nakatatanda sa paligid niya ay alam kung gaano kalaking pagpapago ang dala ng pagkawala ni Gabriela. Sa mga susunod na taon ng kanyang buhay, haharapin niya ang mundo nang wala na ang taong pinakamahalaga sa kanya. Habang ang pamilya ni Gabriela ay naghahanda para sa kanyang libing, isang di inaasahang pangyayari ang nagbukas ng bagong kabanata sa kaso. Lumapit sa mga otoridad ang mga magulang ni Maxwell Johnston. Ayon sa kanyang ina, matagal na siyang may kutob na may kinalaman ng anak niya sa insidente. Ibinahagi niya sa mga pulis na naging labis ang pagpapago ng ugali ni Maxwell sa mga nakaraang linggo. Puno ng pagkapalisa, paulit-ulit ang sinasabi na tila nawawala sa katinuan. Ayon sa kanya, nakabuo si Maxwell ng paniniwala na si Gabriela raw ay pinipinsala siya, sinusundan at binabantaan ng mga bagay na hindi totoo ayon sa kanyang pamilya. Ngunit alam din nila na may malalim ng problema ang kanyang kalagayan. Sa mismong araw ng insidente, nakausap siya ng kanyang ina sa telepono. Sa pag-uusap na yon, tila wala na si Maxwell sa tamang pag-iisip. Paulit-ulit niyang sinasabi na ayaw niyang bumalik sa kulungan at ang tono ng kanyang boses ay puno ng takot at kalituhan. Pagkatapos ng tawag na yon, nawala na siya sa komunikasyon sa kanila. Kinumpirma rin ng ama ni Maxwell na kakaiba ang naging kilos ng anak. Ang mga sinabi nito sa kanya, para bang nagpaalam na ito na ang huling pagkakataon. Samantala, dumating ang araw ng libing ni Gabriela, ang pinakamasakit na araw para sa kanyang pamilya. Isang araw na puno ng matinding dalamhati at kawalan ng pag-asa. Dumalo ang mga kaibigan, kamag-anak at maging ang ilang opisyal ng kapulisan.
ang kanilang presensya ay hindi lamang bilang pakikiramay, kundi para tiyakin din ang kaligtasan ng pamilya dahil ang taong responsable ay hindi pa nahahanap. At sa gitna ng katahimikan at pagdadalamhati, isang bagay ang nangyari na lalo pang nagdagdag ng bigat sa araw na yon. Nakatanggap ng mensahe si Ana mula kay Maxwell. Binanggit niya na alam niyang may mga pulis na nagbabantay sa pamilya. Ibig sabihin malapit lang siya o kaya binabantayan niya ang sitwasyon mula sa di kalayuan. Ang katotohanang nagpadala siya ng mensahe sa mismong araw ng libing ay tila isa pang paraan ng pananakot. Ang pagkabigla ng pagtanggap sa mensaheng yun ay lalong nagpalalim sa matinding dalamhati. Hindi lang sila nagluluksa, kinailangan din nilang harapin ang katotohanang ang taong responsable ay malaya pa, patuloy na nakikialam sa kanilang buhay. Pagkatapos ng pagpanaw ni Gabriela Carrillo, agad na nakatuon ng mga otoridad sa paghahanap kay Maxwell Johnston. Bago siya mawalan ng malay, binanggit mismo ni Gabriela ang pangalan ni Johnston, kaya't malinaw ang pagkakadawit nito. Ngunit hindi naging madali ang paghuli sa kanya. Marunong siyang magtako at nakinabang sa mga koneksyon niya sa maling mundo upang makaiwas sa batas. Ang unang malaking pahiwatig ay nang matagpuan ng mga pulis ang puting Honda Pilot sa Newark. Walang bakas ng kaguluhan sa loob, kaya naniniwala ang mga investigador kusa niya itong iniwan. Pinatibay nito ang kanilang teorya na palipat-lipat siya ng sasakyan upang lituhin ang mga otoridad. Bagamat hindi siya nagtagal sa Newark, natuklasan ng mga pulis na may kakilala siya roon, isang taong nakilala niya noong siya ay nakakulong. Nang puntahan ang address na yon, nakumpirma na dumaan nga siya roon. Ngunit nakaalis na siya bago pa sila dumating. Kasunod nito, may tip mula sa isang residente sa Howell na nakakita umano ng lalaking tugma sa kanyang hitsura sa isang bahay. Ngunit pagdating ng mga pulis, wala na naman siya. Paulit-ulit itong senaryo ay dumarating na impormasyon. Ngunit lagi siyang nakakauna ng isang hakbang, palipat-lipat ng lugar at umaasa sa mga taong nakasama niya noon. Dahan-dahan lumilinaw ang larawan. Hindi ito gawa ng isang taong basta lang gumagalaw ng walang plano. Alam niyang siya ay tinutugis at maingat na pumipili ng bahay na pansamantala niyang matataguan. Karamihan sa mga ito ay pagmamay-ari ng mga taong nakilala niya noong siya ay nakakulong pa. Ang mga ugnayang yon ang naging sandigan niya. Dahil sa pagkakatulad ng kanilang nakaraan ay may dahilan silang protektahan ng isa't isa at iwasan ang pagkikialam ng batas. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-iingat, nagkaroon siya ng pagkakamali. Sa isa sa mga bahay may naiwan siyang cellphone. Sinuri ito ng mga eksperto at na-recover ang datos na nagturo sa susunod niyang taguan. Doon natunton ang lugar malapit sa Toms River kung saan pinaniniwala ang tinutulungan siya ng isang babae na si Elizabeth Mascarilli na mas kilala sa mga taga roon bilang si Les Grimm. Ang sunod-sunod na maling bakas at pansamantalang taguan ay sa wakas humantong sa isang tiyak na tagumpay. Natukoy na ng mga otoridad ang eksaktong lugar kung saan nagtatago si Maxwell Johnston. Para sa mga otoridad, ito ang naging malaking punto ng pagbabago. Hindi na sila kailangang umasa sa malalabong impormasyon dahil natukoy na nila ang eksaktong tirahan kung saan nagtatago ang sospek kasama ang isang babaeng tumulong upang mailigaw ang hustisya. Si Elizabeth Mascarilli, 29 years old, ay alam ang bigat ng kanyang ginagawa. Sinasadya niyang tulungan ng isang taong iniimbestigahan at binigyan niya ito ng lahat ng kailangan para manatiling nakatago. 4 na araw silang nanatili sa kanyang silid, bihirang lumabas. Sa panahong yon, palaging armado si Johnston at hindi inaalis ang kanyang dala. Pinalibutan ng mga pulis ang bahay, ngunit hindi sila agad sumukod. Una nilang sinubukan ang pagkikipag-usap, ngunit tumanggi ang dalawa na lumabas. Pumwesto si Johnston sa bintana at paminsan-minsan ay ipinapakita ang kanyang dala para lalong maging tensyonado ang sitwasyon. Lumala ang lahat nang siya ay unang nagpaputok. Bilang tugon, gumanti ng putok ang mga otoridad at gumamit ng flashbang grenades para mapilit siyang sumuko. Ngunit imbis na matakot o kumalma, tila baga nagpakita pa sila ng kakaibang asal
parang natutuwa pa sa kaguluhan. Umabot ng halos 7 oras ang sagupaan. Hindi lamang sila gumanti ng putok, kundi nagpakita rin ng kawalang pakialam sa panganib. Sa kabila ng palitan ng putok, naiulat na si Mascarelli ay nakunan pa ng video gamit ang kanyang telepono at ipinost ito online. Ilan sa mga larawan at video ay isang intimate na sagupaan nilang dalawa na agad na kumalat bago pa man ma-take down ng kanyang account. Para sa mga otoridad, ito'y lalo pang nagpapatunay na kaharap nila ang mga taong tila wala ng pakialam sa tama at mali. Ang mga residente sa paligid ay nakarinig ng tuloy-tuloy na putukan at mga pagsabog mula sa flashbangs. Bukod kina Johnston at Mascarelli, 3 pang tao ang sumuko sa kalagitnaan ng insidente. Si Daniel Bolstad at 2 indibidwal na parehong nagngangalang Jared. Lumabas sila ng payapa at agad na dinala ng mga otoridad. Samantala, nanatili pa rin sa loob ang 2 pangunahing target. Sinubukan pa silang paalisin gamit ang gas, ngunit nagpatuloy pa rin si Johnston sa pagpapaputok. At minsan ay tumama pa ito sa panangga ng mga pulis. Mataas ang tensyon hanggang sa gabi. Sa kalaunan, nang mas paigtingin ng tactical team ang operasyon, lumabas si Mascarelli. May sugat siya sa ulo na dulot ng isang flashbang. Kaya agad siyang inaresto at dinala sa pasilidad medikal. Matapos ang kanyang pagsuko, nagpasok ang mga otoridad ng drone upang makita ang sitwasyon sa loob. Doon nila nakunan ang katawan ni Johnston. Natapos ang matagal na engkwentro, ngunit iniwan nito ang malalim na bakas ng kaguluhan at kawalang hiyaan na ipinakita ng 2 sangkot. Ang kanyang pagkamatay ang naging katapusan ng matagal na paghahanap. Ngunit hindi nito tinapos ang investigasyon. Matapos ang insidente sa Toms River at pagkakadakip kay Elizabeth Mascarelli, nakapasok na ang mga investigador sa bahay na nagsilbing taguan. Sa loob, sinalubong sila na nakababahalang tanawin. Magulo ang buong lugar, may bakas ng dugo sa sahig at dingding, at mabigat ang amoy na nagpapalala sa matinding karahasang naganap doon. Habang nagsasagawa ng masusing paghahanap, nakarecover ang pulisya ng ilang cellphone. Isa sa mga ito na pagmamayari ni Mascarelli ay naglalaman ng mga larawan na lubos na nagbago ng direksyon ng kaso. Sa mga litratong yun, nakilala ang isang lalaki, si Carrie Rollison, 56 years old, na siyang tunay na may-ari ng bahay. Ang mga larawan ay hindi ordinaryo. Makikita sina Johnston at Mascarelli na nagpose sa tabi ng biktima. Ipinapakita ang tila pagpapakita ng panlilipak. Para sa mga investigador, malinaw na hindi lamang pagkitil ng buhay ang nangyari, kundi sinundan pa ng tahasang pambabastos at pangungutya. Dahil dito, muling binalikan ng mga forensic experts ang pinangyarihan ng krimen at sinuri ng mas masinsinan. Lahat ng palatandaan ay nagtuturo na doon mismo naganap ang marahas na pamamaslang kay Rollison. Ngunit hindi pa rito natapos ang kanilang mga natuklasan. Sa tabi ng bahay nakakita ang mga pulis ng isang metal na sisidlan na ginamit sa pagsunog ng mga bagay. Sa loob nito natagpuan ang mga nasunog na gamit, piraso ng tela na may bakas ng dugo at isang gamit na tumugma sa DNA ng biktima. Malinaw na sinubukan ng mga suspect na sirain ang mga ebidensya, ngunit hindi nila tuluyang nagawa. Lalong umusad ang kaso nang makapanayam ang isa sa mga naaresto, si Daniel Bolstad. Sa kanyang salaysay, ibinunyag niya ang lokasyon ng mga lapi. Pinangunahan niya ang mga pulis sa isang masukal na bahagi ng gubat. Halos 100 metro ang layo mula sa bahay. Doon natagpuan ang ilang malalaking itim na bag na naglalaman ng katawan ng biktima na hinati sa maraming bahagi. Katabi nito ay isang pala, kumot at pakal na pinaniniwala ang ginamit sa pagtatago ng katawan. Kinumpirma ng mga medical examiner na si Rollison ay napatay dahil sa tama ng bala, kasunod ng malubhang pinsala sa ulo bago pa man pinaghahati-hati ang katawan. Napansin din ng mga eksperto na hindi basta-basta ang ginawa. Ito'y maingat na pinlano at isinagawa ng may intensyon. Pinatibay ng mga larawang nakuha mula sa telepono ni Mascarelli ang konklusyong ito. Para sa mga investigador, malinaw, ang mga taong sangkot ay hindi lamang umamin sa kanilang ginawa. Ipinakita pa nila ito sa paraang nakakagimbal.
Tila nais pa nilang panatilihin ang alaala ng nangyari. Hindi tulad ni Gabriela Carullo, si Carrie Rollison ay walang malalapit na kamag-anak na makapagsasalita para sa kanya matapos ang trahedya. Isang tahimik at nag-iisang tao na sa edad na 56 ay wala ng malapit na pamilya at halos wala na ring ugnayan sa mga malalayong kamag-anak. Nabuhay siya sa halos ganap na pag-iisa. Kaya marahil matagal na hindi napansin ang mga pangyayaring humantong sa kanyang kamatayan. Ang bahay na kalaunay naging lugar ng madilim na tuklas ay tinirhan ni Daniel Bolstad at dalawang lalaki na sina Jared Palombo at Jared Krysak. Kalaunan, sumama roon sina Maxwell Johnston at Elizabeth Mascarilli. Naniniwala ang mga investigador na ang tirahan ay nagsilbing parang pahingahan ng mga taong sangkot sa paggamit at pagtatago ng ipinagbabawal na sangkap. Bagamat walang matibay na ebidensya na nagdudugtong kay Carrie Rollison sa kanilang gawain, lumalabas na ang kanyang bahay ay nagmistulang kanlungan ng mga taong nasa mundong yun. Ang mga pahayag ng mga nakatira roon ang nagbigay linaw kung paano ang buhay sa loob ng bahay. Inilarawan nila ang isang kapaligiran na puno ng takot. Palaging may dalang baril si Johnston at lantaran niyang ipinapakita na handa siyang gamitin ito. Minsan, tinututukan pa raw niya ang iba bago tatawa na para bang isang laro. Ginaya rin ni Mascarilli ang kanyang asal. Ang mga litratong na-recover mula sa telepono ni Mascarilli ang nagsilbing patunay sa matinding psikolohikal na panggigipit na dinanas ng iba. Inamin ni Bolstad at Palumbo na natakot sila hindi lang para sa kanilang sarili, kundi dahil baka sila na ang isunod. Bawat isa sa mga nakatira ay nagkaroon ng kanya-kanyang papel. Si Daniel Bolstad, 42, ay nasangkot sa pagtatago ng mga ebidensya matapos ang krimen. Si Jared Palombo, 36, ay pumayag na makipagtulungan at magbigay ng detalyadong salaysay. Samantalang si Jared Krysak ay tumangging umamin ng kahit pa may ebidensya na nagsasabing tumulong siya sa paglilinis ng pinangyarihan at pagtatago ng katawan. Si Carrie mismo ay hindi nakitang banta sa kanyang mga kapitbahay. Inilarawan siya bilang tahimik, mahiyain at marahil ay sobrang mapagtiwala sa mga hindi nagkaanong kilala. At dahil sa labis na tiwalang yun, napasok ng panganib ang kanyang tahanan. Hindi tulad ng iba, wala siyang record ng pagiging sangkot sa krimen at hindi rin nagpakita ng anumang agresyon. Hindi pagmamalabis ang mga salaysay ng iba tungkol sa takot. Mayroon talagang kapaligiran ng matinding pagbabantay sa bahay. Binabantayan ni Johnston ang bawat galaw, sinusuri kung sino ang pumapasok at lumalabas, at ginagamit ang kanyang armas bilang banta. Para kina Bolstad at Palumbo, ito ang dahilan kung bakit hindi sila agad lumapit sa mga otoridad. Sa huli, ang kanilang mga karanasan ang nagbukas ng panibagong antas ng katotohanan sa kasong ito. Sa likod ng mataas na profile na manhunt at dramatikong sagupaan, may mas tahimik ngunit mas matinding bangungot na naganap. Ayon kay Jared Palombo, nasa basement sila ni Jared Krysak nang mangyari ang pamamasalang kay Carrie Rollison. 3 putok ang kanilang narinig at makalipas ang ilang sandali, bumaba si Johnston at inutusan silang umalis agad ng bahay. Habang paakyat sila, nakita nilang nakahandusay na si Rollison sa sahig. Ipinunto ni Palombo na si Mascarilli ang bumaril habang si Johnston ay nakatayo malapit. Ang detalyeng yon ang nagbago ng direksyon ng investigasyon at nagbigay linaw sa papel ng bawat isa sa grupo. Ngunit higit na nakakabahala ang sumunod na inilahad ni Palombo. Matapos ang insidente, hindi agad pinag-usapan ng grupo kung paano tatakpan ang kanilang ginawa. Sa halip, nagtungo sila sa isang fast food chain, umorder ng pagkain at kumain na parang walang nangyari. Ipinakita nito kung gaano kalayo ang kanilang pananaw sa realidad. May buhay na nawala. Ngunit ang ilan sa kanila ay umasta na para bang isa lamang itong ordinaryong araw. Kasunod noon, nagsimula ang mas malupit na yugto, ang pagtatago ng katawan. Ayon kay Palombo, hindi sila pinayagang lumahok ni Daniel Bolstad sa prosesong ito. Aniya, sina Maxwell Johnston, Elizabeth Mascarilli at Jared Krysak ang siyang nagsagawa. Kalaunan, pinagtipay ito ng mga ebidensya, ang mga kasangkapan na ginamit, ang mga bakas na iniwan at ang paraan ng pagtatago. Ipinahayag ni Palombo na nakita lamang niya ang resulta,
mga itim na pag na inihanda para ilapas. Sa puntong yun, lahat ng nasa bahay ay nadamay sa pagtatakip. Bagamat magkakaiba ang naging papel, si Palumbo ang nagbuhat ng mga bag mula sa basement paakyat. Samantalang si Volstad ang nagkarga sa kanyang sasakyan. Siya rin ang sumama kina Johnston at Mascarelli upang itapon ang mga bag sa isang masukal na lugar. Si Palumbo hanggang doon na lamang ang naging partisipasyon. Naging napakahalaga ng kanyang testimonya sa investigasyon. Ito ang nagbigay taan sa mga otoridad na lumampas sa unang tsorya na si Johnston lamang ang may sala sa pangalawang kaso ng pagpatay. Ang kanyang salaysay ang nagbigay batayan upang maipataw ang magkakahiwalay na kaso sa bawat isa ayon sa kanilang ginampan ng papel. Sa huli, dumating ang paglilitis matapos ang ilang buwang pagsisiyasat. Ang pangunahing akusado, si Elizabeth Mascarelli. Sa korte, umamin siya ng kasalanan at nagpahayag ng pagsisisi. Paulit-ulit nang kinilala ang bigat ng kanyang ginawa. Ngunit iginiitan ng kanyang depensa na bukod sa pagiging salarin, siya rin ay biktima ng matinding psikolohikal na pamimilit mula kay Johnston. Iginiit ng abogado ni Mascarelli na siya ay kumilos sa ilalim ng banta mula sa isang armadong lalaki. Mismo si Mascarelli ang nagsabi na nabuhay siya sa palagiang takot para sa kanyang buhay at sa kaligtasan ng kanyang anak. Ngunit sa kabila ng kanyang paghingi ng tawad, mas mabigat ang mga ebidensyang nakalap laban sa kanya. Hinatulan siya ng 25 years sa bilangguan kung saan kinailangang tapusin ng hindi papapa sa 85% na sintensya. Kasunod pa ng dagdag na 5 taon ng supervised release. Hiwalay namang tinalakay ang kaso ni Jared Krysak. Bagamat una siyang umamin sa kanyang pagkakasangkot, binago niya ang kanyang salaysay sa korte at itinangging tumulong siya sa pagtatago ng katawan. Ngunit hindi ito kinatigan ng korte. Sa kanyang pag-aresto, siya mismo ang nagbigay ng detalyadong paglalarawan ng proseso, kabilang ang paggamit ng metal na pamalo. Dahil dito, hindi pinaniwalaan ng kanyang pahayag na isa lamang siyang inosenteng nakasaksi. Napatunayang nagkasala siya sa 2 kaso, pagsira sa katawan at pagtatampar ng ebidensya at hinatulan ng 8 taong pagkakakulong. Samantala, sina Daniel Volstad at Jared Palumbo ay hinatulan ng hiwalay. Ang naging susi sa kanilang kaso ay ang maagang pagkikipagtulungan nila sa mga investigador. Ang kanilang mga testimonya ang tumulong sa mga otoridad na buuin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at tukuyin kung sino ang pangunahing may papel sa bawat hakbang. Ayon sa korte, kung wala ang kanilang pahayag, maaaring mas magaang sentensya ang natanggap ni Mascarelli at hindi nabunyag ang papel ni Krysak. Pareho silang nahatulan ng walang pagkakakulong. Si Palumbo na walang kriminal na record ay binigyan ng 18 buwan na supervised probation at inatasang sumailalim sa isang rehabilitasyon. Si Volstad na dati nang may kaso ay pinatawan ng mas mahigit na hatol, halos 2 taon ng probation at obligasyong makipagtulungan sa mga pulis na nangangasiwa sa kanya. Pagkaraan ng pagpanaw ni Gabriela, napunta ang pag-aalaga sa kanyang 3 taong gulang na anak na si Calvin sa pamilya ng ina. Bagamat hindi inilabas sa publiko ang opisyal na dokumento ng guardianship, ipinakita ng mga post sa social media na nakatira siya ng full-time kasama ang kanyang lola at tiyahing si Anna. Sa kanilang mga post, makikita ang mga larawan ng paglalakad, pagtitipon ng pamilya at mga simpleng sandali ng pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.